Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, October 22, 2025. Umiral nga po ngayon sa ating bansa yung northeasterly surface wind flow at apektado po niyan ang parte ng Batanes. Habang ang easterlies naman, apektado naman po niyan ang parte ng Bicol region. Yung ITCZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado po niyan ang Mindanao, Palawan at Visayas. At meron nga po tayong minomonitor na low pressure area na nandito nga po sa eastern section ng Taiwan. At ayon nga po sa ating European Center ng Advanced Weather Forecast, mataas nga po ang posibilidad nito na mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At kung sakaling nga po ay kung sakaling ito'y magtuloy, ito po ay posibleng maging si bagyong Salome. At asahan nga po natin, maapektuhan nga po niyan yung parte ng extreme northern Luzon. Pero as of now, hindi naman po siya mas lalakas pa dahil may posibilidad nga na ito po ay malusaw din kagad dahil sa posibleng pagbugso ng ating northeast monsoon o yung amihan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, possible nga po ngayong araw, mataas ang posibilidad na mag-develop na po ito bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating nga po ng alas 2 ng hapon mamaya, ito as of now ay bilang isang bagyo na po siya, ay almost stationary po siya sa eastern section ng Taiwan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, ito po ay pababa patungo nga po sa extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi mamaya ay hindi natin inaalis yung posibilidad na magkaroon ng landfall scenario sa mga isla dito nga po sa Batanes or dito po sa parte ng Babuyang Group of Islands. Pagdating naman po ng October 23, papansin nga natin, ito nga po si posibleng bagyong Salome at yung pagbugso na nga po ng posibleng northeast monsoon, ito po yung magpapahina dito nga po sa bagyong ito. Mag-ingat pa rin nga po yung ating mga kababayan dito sa parte ng extreme northern Luzon. Bagamat tropical depression po ito, mataas pa rin ang posibilidad na makasira po ito o makapaminsala sa ating mga kabahayan at ating mga pananim. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon bukas, October 23, ay asahan na nga po natin na almost stationary pa rin naman po yung bagyo, pero ito po ay daan-dahang hina na. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi bukas, ito po ay bababa na dito sa may parte ng northern Luzon. At pagdating naman po ng October 24 ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay nasa parte na ng West Philippine Sea at bilang isang low pressure area, ito po ay tuluyan ng humina, pero asahan po natin na makakaranas pa rin po ng mga pagulan ng parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 25, expected na nga po natin pa rin yung ITCZ, easterlies at posibleng northeast monsoon. By October 26, dito nga po magkakaroon na tayo ng posibleng shear line at ito na nga po yung pagbabanggaan ng mainit na hangin at itong tuyot na hangin na nanggagaling nga po dito sa parte ng China. Pagdating naman po ng October 27, so expected na po natin na itong posibleng amihan ay mas lalakas pa at maapektuhan na nga po niya ng parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 28, asahan nga po natin magiging maulan ng parte ng extreme northern Luzon at pati nga po itong eastern section ng ating bansa dahil nga po sa kumpulan ng kaulapan. By October 29 naman po, asahan pa rin po natin, apektado pa rin po tayo nitong northeast monsoon at asahan natin na may mga chance ng pagulan naman sa parte ng Mindanao at ng Visayas. Pagdating naman po ng October 30, tuloy-tuloy pa rin po na magiging malamig na nga po yung simoy ng hangin dahil po sa amihan. Pagdating naman ng October 31,
Ganun pa rin po yung ating magiging possible scenario at pagdating naman po ng unang araw ng November, asahan naman po natin na magiging maulan yung western section ng ating bansa dahil magkakaroon ng posibleng low pressure area dito nga po sa may parte ng South China Sea. By November 2 naman po, by November 2, asahan natin tuloy-tuloy na nga po yung pagbugso nitong possible northeast monsoon. And pagdating po ng November 3, by November 3 nga po, asahan natin na tuloy-tuloy na nga po ang pagbugso nitong northeast monsoon. Pagdating naman po ng November 4, dito tuloy-tuloy pa rin po. May chance nga po no, na bahagyang hihina yung ating northeast monsoon at muling bubugso naman yung ating easterlies. Pero as of now, simula October 26 hanggang November 4, wala po naman tayo nakikita na posibleng sama ng panahon o bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.